morning po. Marisa, kumusta po kayo? Okay lang ako. Let's pray po. Lord, maraming po salamat sa ito, God. Dinala po kami ng safe dito sa aming mahal sa Panginoon. Maraming salamat po sa umagang to, Lord, na meron po kami pagkakataon, Panginoon, o kami ikaw purihin, sambahin sa Espiritu, sa katotohanan ng Panginoon. Lord, inihiling po namin, Lord, na ano man ang nakikita mong hindi tama sa aming kaisipan, Panginoon, patawarin po ninyo kami, Lord, ano man ang nilalaman po ng aming puso, Lord, na patawarin niyo po kami at linisin ng iyong banal na dugo, Panginoon. We humbly ask, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, Lord, na paunahan po ninyo kami sa aming pagpupuri, O Lord, sa aming pakikinig ngayong mga salita, Lord, na aming nanaw, Panginoon, ay maging focus po, Panginoon, na aming puso at isip sa iyong mga salita, Panginoon. Help us, Lord, na may sa buhay po namin ito sa tulong po ng iyong banal na Espiritu. Lord, ang kayo po mapurihan sa umaga nito, Lord. Be with us, O Lord, and we praise you, O God, and we bring back all the glory into your name, Jesus. Amen.
morning prayer. Your word for in our hearts. Help us to focus po sa ilang. Kung niyo pong pure na yung mga puso at isipan. Sense po namin yung umaga ito. Help us to be ready to receive your word. Gamit po namin ito. Smooth to our journey. Salamat po. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Take some time po and show each other some love. Good morning po everyone and thank you. So, magandang umaga po. Good morning. Kumusta po yung lahat? Mabuti naman. Mabuti naman po kayong lahat. Nakatulog naman po lahat na maayos. Nakatulog. Nakatulog daw si Paman yung. Okay. So, bago po tayo magsimula, again, yung mga announcement natin. Men's prayer, dito po tayo sa sanctuary o sa church, 7 p.m. Meron po tayong fellowship na nakancel po yung fellowship natin last Wednesday night. So this coming Wednesday, meron po tayong fellowship. Okay? And then 7 p.m. po yung Wednesday night. And then ladies prayer meeting to be announced siguro dun sa kay Ate Ruth. Ayun, ina Ate Ruth, ina po yun yung puno. Joke. And then pinaputol na daw yung puno. And then, again, yun, ladies, kina Ate Ruth. And then, ladies Bible study, mamaya po. Meron po kayong ladies Bible study, mamaya 6:30. Dito po sa church. And then we have Sunday service. So, if you have your Bible, please turn to Ephesians chapter 1, verse 15 to 23 po tayo ngayong umaga nito. So, open the eyes of our hearts. Alam niyo yung kanta yan? Open the eyes of our hearts, Lord. Ganda ng boses ko, ano? Parang ako lang. Okay. So, open the eyes of our hearts. Let's pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Unang-una sa pagmamahal, Panginoon, na ibinigay niyo sa amin, Panginoon. Your grace, Panginoon, your mercy. Towards us, Panginoon. Salamat. But that every day, Panginoon, it's you, Lord. So salamat po for that. Even your sacrifice sa aming buhay, Panginoon, na ibinigay mo, yung buhay mo para sa amin, Panginoon. Thank you for the blood that you shed, na naglinis sa aming mga kasalanan. Nawa ngayong umagang ito, ikaw yung mangusap sa bawat buhay namin, sa puso namin, Panginoon. At hindi lang ito pakinggan, but isa pamuhay namin bilang mga anak mo, Panginoon. At salamat po sa bawat isa na nandito, Panginoon. May you fill us with your Spirit this morning. We love you, Lord, and we preach in Jesus' name. Amen. So, again, Ephesians chapter 1, verse 15 to 23. So, sa buhay ba ninyo? Sa atin, di ba? Meron na ba na naka-experience sa inyo na yung parang paggising mo ng umaga, di ba? Yung isang mata nakabukas, pero yung isa hindi. Diba? Parang kalahati tulog, kalahati gising. Lalo na yung mga nag-aaral, yung maagang pumapasok na hindi mo alam babangon ka ba o hindi. Di ba? Na yung kalahati natutulog. Yung kalahati ng katawan mo natutulog, pero yung kalahati nakagising. Or bumangon ka na pero parang ngarag ka, hindi mo alam anong gagawin mo. Or tumayo ka nga, nakaupo ka, pero nakatulala ka. Di ba? Pero pag tinanong ka, anong iniisip mo? Wala. Di ba? Nangyari na ba sa buhay niyo yun? Di ba? Na kalahati ng katawan niyo ay natutulog pa rin. Di ba? Na meron na bang nangyari sa inyo na tumayo kayo, nagtitimpla kayo ng kape, pero nalagay niyo Milo. Dahil yung kalahati ng katawan niyo ay tulog pa. Di ba? Natutulog pa. Hindi pa kayo ready. Or, di ba, gusto nyong
iniisip nyo, maliligo na ba ako? Mag-aalmusal na ba ako? Hindi mo alam yung gagawin dahil gusto mo pang, yung kalahati ng sarili mo, gusto mo pang bumalik dun sa kumot mo at unan para magbaluktot. Di ba? Kasi yung kalahati ng katawan mo, pinatutulog pa. So, meron na rin nangyari sa inyo na dahil sa sobrang antok nyo, yung daliri nyo sa paa tumama sa kanto ng bed o ng lamesa na napakasakit, nagigising sa iyo. 'Di ba? Nangyari na ba lahat 'yon? Lahat 'yon nangyari. At nakakatawa, tama, 'di ba? Nakakatawa lahat yung mga ganung bagay na nangyari sa atin physically kapag ganun yung nangyayari sa isang tao. But kung ilalagay natin spiritually, napakadelikado. It can be dangerous. Tayo, some of us na nandito ay dumadaan tayo sa buhay na minsan half asleep o kalahati ng buhay natin ay natutulog. Oo, tayo ay buhay, humihinga, nagtatrabaho. But yung ating spiritual na mga mata, our spiritual eyes ay napakabigat. Nakikita natin yung mga bills sa kuryente, deadlines sa trabaho, di ba? Mga problema sa buhay. Pero hindi natin nakikita yung malaking reality ng kapangyarihan ng Diyos. God's power, God's hope, at yung pagmamahal ng Diyos na at work sa buhay natin. Di ba? Hindi natin nakikita yun, pero nakikita natin, ay, nandun na naman yung bill. Nandun na naman yung mga problema, nandun naman mga deadlines sa trabaho. But we don't see the bigger picture, the bigger reality that God's power, God's hope, and God's love at work sa buhay natin, di ba? So, ngayong umarang ito, Paul, ito sa passage na to, isa siyang mapagmahal na pastor. You know, a leader sa mga taga-Ephesus na gusto niyang yanigin yung bawat isa o i-shake yung bawat isa para gisingin. Hindi i-guilt trip sila, but gisingin sila with prayer. Yung prayer ni Pablo dito in Ephesians chapter 1 is the eyes of our heart. Na gusto ni Pablo ay buksan. Katulad ng nasa Ephesus. Na gusto ni Pablo na yung mga taga-Ephesus dito ay mabuksan yung mata ng kanilang mga puso. Para makita nila at makita natin ngayong umagang ito kung gaano tayo kayaman. Kung gaano yung pag-asa natin ay napakarami at napakalawak. At makita natin kung paano napakapangyarihan o makapangyarihan yung buhay natin in Christ Jesus. So, tignan natin at pag-aralan ngayong umagang ito, verse by verse, how this prayer can be our prayer ngayong umagang ito. So, basahin natin in verse 15. Anong sabi ni Pablo dito? Kaya nga ako ay nagpapasalamat para sa inyo nang marinig ko ang inyong pananampalataya sa Panginoon o Panginoong Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal, sabi ni Paul. So, for this reason, ever since I heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all God's people. So, yung una na panalangin ni Pablo. So, kung titignan natin, nag-umpisa si Pablo with a compliment. Sinabi niya, narinig ko yung pananampalataya nyo sa ating Panginoon at yung pagmamahal nyo sa mga tao. Sabi ni Pablo, di ba? Kung papansinin nyo yung balance dito, pananampalataya at pagmamahal. Di ba? Yung pananampalataya na sinasabi ni Pablo dito, yung nagkukonek sa atin, sa Diyos. Tama? Yung pananampalataya na meron tayo, it connects us to God. At yung pagmamahal na sinasabi dito ni Pablo, yun yung nagkukonek sa atin, sa mga tao. Di ba? So, kung meron tayong pananampalataya, pero walang pagmamahal, para tayong isang malamig na tao at judgmental na tao. Dahil wala tayong pagmamahal. Di ba?
O wala tayong yung pananampalataya natin na walang pagmamahal. Pero kung meron tayong pagmamahal, pero walang pananampalataya, tayo ay mga taong sentimental lamang, pero yung spiritual natin ay napakababaw. Sinasabi ni Pablo dito kung paano yung totoo na Kristiyano. Ang totoong Kristiyano ay meron dapat pareho na may pananampalataya at pagmamahal. Isipin nyo ang isang gunting. Di ba? Ang isang gunting, kapag ginamit mo yun, may talim siya sa taas at may talim siya sa baba. Di ba? Kapag magburol yung sa taas, itry mong gupitin ang isang papel. Iipitin niya lamang. Di ba? Hindi niya makakat o hindi niya mahihiwa yung papel na yan. O tanggalin mo yung isa, gamitin mo yung isa. Makakakat ka ba? Hindi, di ba? Hindi pwedeng gamitin yung isa. Kailangan laging pareho, laging dapat magkasama. Yung taas at baba ng isang gunting. Kailangan natin yung parehong blade ng gunting na yon para ito ay gumana. So, katulad din ng pananampalataya natin, kung walang pagmamahal, hindi ito magkakaroon ng impact. Kung ang pagmamahal natin ay wala namang pananampalataya, hindi rin magkakaroon ng impact. Hindi rin ito susugat, hindi rin ito makakakat. Di ba? So, faith and love together, o yung pananampalataya natin na may pagmamahal o magkasama, yun ay tinatawag na sharp Christianity. Diba? Napaka-talim na Christianity. Yun ay magkakaroon ng impact kapag yung ating pananampalataya ay mayroon pagmamahal. So, tanungin natin yung bawat sarili natin as a Christians. Diba? Bilang mga Kristiyano, kilala ba tayo saan? Diba? What are we known for? Kung ang tao, kung merong isang tao magdi-describe sa buhay natin, diba? I-describe niya kung sino tayo. Sasabihin ba ng tao na yon, itong tao na to, truly nakikita ko sa buhay niya ay nagtitiwala sa Diyos. Diba? Itong tao na to, nakikita ko talaga na mapagmahal siya sa kayang kapwa-tao. Ganun niya i-describe itong tao na to. Diba? Ganun ba tayo nakikilala ng mga ibang tao? Ganun ba tayo i-describe ng mga tao? Na yung tao na nag-church doon sa Calvary, mapagmahal na tao. Yung tao na yun, tunay yung kanyang pananampalataya at nagtitiwala siya sa Panginoon. Ganun ba tayo as a Christian i-describe ng mga ibang tao? You know, tanungin natin yung bawat sarili natin. But as a church, yung reputation ba ng church dito sa community ng Sagin, sinasabi ba ng mga tao, yung church doon sa Calvary, mahal ang Diyos. Mahal niya yung mga tao na nagpupunta doon. O sinasabi ba ng mga tao na, yung church doon, maganda yung building. Diba? Ganun lang ba? Sinasabi, maganda lang yung building doon. Pero hindi niya sinasabi, yung mga tao doon, mahal ang Diyos. At mahal yung bawat isa. Diba? So, as a Christian, mamuhay tayo in such a way na yung mga tao ay pinag-uusapan tayo hindi dahil masama yung ugali natin, but pinag-uusapan tayo about yung pananampalataya natin na may pagmamahal. Yung pananampalataya natin na nagtitiwala sa Diyos, tunay at totoo na may pagmamahal. Hindi dahil gusto natin i-impress yung mga tao, but because Christ, Jesus, is shining sa buhay natin. Diba? Nagliliwanag ang Diyos sa buhay natin. Ginagawa natin yon, like I said, hindi para i-impress sila. Ginagawa natin na nakikita nila yung pananampalataya natin, yung pagmamahal natin, because
Si Jesus, yung nagliliwanag sa buhay natin. So even nasasabihin natin na, yung pananampalataya ko ay mahina. Di ba? My faith feels weak. But sinasabi ng ating Panginoon in Matthew 17:20, hindi ko nalagay yan, I just add up the faith, sabi niya, na kahit yung size lamang nito ng isang mustard seed, it moves mountains. Sabi niya, di ba? Alam niyo ba kung paano kaliit yung buto ng mustard seed? Napakaliit. But sinabi ng Panginoon that can move a mountain. At kapag naramdaman natin o nararamdaman natin that like, ang hirap mahalin ng ibang tao. Ang hirap mahalin ng taong ito. Di ba? Tandaan mo, Romans chapter 5, verse 5. Anong sabi niya rito? Di ba? And hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Sabi niya. So, been poured out yung pagmamahal ng Diyos sa buhay natin. Hindi natin kailangan mag-manufacture ng pagmamahal. Diba? Hindi natin kailangan gumawa ng sarili nating pagmamahal. We just need, ano lang kailangan natin gawin? Simple lamang. We need to share the love of God that poured out into you, into us. Yung binuhos na pagmamahal ng Diyos, kailangan lang natin i-share yun. Hindi na natin kailangan gumawa pa ng sarili natin na pagmamahal. God, it's clear in Romans 5:5 that God already poured out His love towards us. We, as a Christian, just kailangan lang i-share natin yung pagmamahal na yun. Ganun din yung sinasabi ni Pablo sa mga taga-Ephesus at sa atin ngayong marami. And in verse 16, sabi niya, I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers. Dahil dito, patuloy din akong nagpapasalamat para sa inyo at binabanggit ko kayo sa aking mga panalangin. Sabi ni Pablo. So Paul dito, hindi lang siya nagpasalamat sa kanya, sa ating Panginoon na minsan lamang. Diba? Na Lord, thank you, and then tapos na. Diba? Kung tinignan natin dito, Paul continually pray, but with gratitude o pasasalamat. So, yung panalangin ni Pablo dito, o yung prayer list niya, ay hindi lang mga requests, but it was a thanksgiving o pagpapasalamat sa atin, Panginoon. Tayo, as a Christian, what if yung prayer natin magsimula ng may pasasalamat? Diba? Instead of complaints. Minsan kasi, bago tayo pasalamat doon sa ating mga panalangin, mauuna muna yung complaint natin. Diba? Tayong lahat naman, diba? Minsan, guilty tayo doon sa mga, before we said, thank you Lord for all the blessing. Sinasabi natin muna yung mga complaint natin. Lord, bakit yung boss ko ganito? Lord, bakit yung classmate ko ganito? O bakit yung teacher ko ganito? Bakit yung hirap, Lord? Diba? But instead of that, katulad ni Pablo dito na sinasabi niya o pinagdasal niya sa mga Ephesus, why not umpisahan natin yung panalangin natin, Lord, salamat, meron akong trabaho. Salamat, Lord, nag-aaral ako. Salamat, Lord, meron akong teacher. Diba? Why? Ganun. Yung umpisahan natin yung panalangin sa ating Panginoon. Pasalamatan o yung thanksgiving or with gratitude yung ating mga panalangin. Yung mga churches ngayon ay churches change kapag yung mga leaders nila, mga members din nila ay nagdarasal unang-una ng may pasasalamat. Dahil ang isang mapagpasalamat na church is masayang church, a joyful church. Dahil unang-unang pinasasalamatan ng Panginoon sa lahat ng mga blessing, sa lahat ng mga nangyayari, even mga hindi naman magandang mga nangyayari sa buhay nila, pinapasalamatan nila, di ba? So, as a Christian, i-practice natin, hindi lang ngayon,
But araw-araw, na every time na tayo ay magdarasal sa mga tao, for someone, di ba? Mag-umpisa tayo by thanking God for them. Pasalamatan natin ang Diyos dahil sa buhay nila, di ba? Even dun sa mga difficult ones na mga tao na minsan ayaw natin, di ba? Minsan hindi natin kasundo, di ba? Pasalamatan natin muna ang Diyos. Lord, thank you sa buhay niya. Buhay pa siya hanggang ngayon. Or kung hindi ka makaisip, kung hindi tayo makaisip ng kahit ano na pwede nating pagsimula, maybe start small. Pasalamatan natin ang Panginoon na, Lord, salamat dahil itong tao na to, hindi ko kapitbahay. Di ba? Joke lang po. baka ko na lang yun. Lord, salamat, di ko kapitbahay itong tao na to. And then, joke lang po. But, you can pray, but with the thanksgiving. Yung totoo, di ba? Sa puso natin. Ang pagpapasalamat, hindi lang ito being polite o mabait o it's powerful. Diba? Makapangyarihan. Sabi nga in Philippians chapter 4 verse 6, sabi dito verse 7, in the peace of God which transcends all understanding will guard your heart and your minds in Christ Jesus. So, and then dun sa verse 6, hindi ko nalagay, no? Sabi niya, say thanksgiving leads to peace that guards our hearts. So, gratitude, ito yung pagpapasalamat na turn kapag nagpapasalamat tayo, ano yung pasasalamat, it shapes us dun sa pag-worry natin, dun sa pag-worship. Diba? Kapag nagdasal tayo ng may pasasalamat sa Panginoon, with gratitude, it turns us to worship the Lord. Yung worry natin na-turn into worship because nandun yung gratitude o pagpapasalamat sa ating Panginoon. And in verse 17, sabi niya, I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better. Sabi niya, so dumadalangin ako sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng kaluwalhatian na ipinagkaloob niya sa inyo ang espiritu ng karunungan at sa papahayagan sa kaalaman sa Kanya. Sabi dito in verse 17. So Paul, pwede niya dito ipagdasal yung safety ng Ephesus, di ba? Yung mga finances ng Ephesus o yung health ng taga-Ephesus, di ba? Yung kalusugan nila ng mga taga-Ephesians dito. So, but instead, pinagdasal niya yung greatest prayer dito. Ano yun? Lord, tulungan mo sila na makilala ka nila better. To know you better, Lord. Diba? Pwede ipagdasal ni Pablo, like I said, yung finances nila, yung health nila. But instead of that, Paul prayed to our God, that Lord, tulungan mo sila na makilala ka nila more and better. Sabi ni Pablo. Yung karunungan, yung revelation, ito ay mga gift from the Spirit, from the Holy Spirit. Hindi lang ito head knowledge, but heart knowledge. Knowing God intimately is important. So, tanungin natin yung sarili natin as a Christian. Ano ba yung nagdo-dominate in your prayer list? Kapag nagdarasal tayo, ano ba yung nauunang pagdasal natin? Ano ba yung sinasabi natin sa Panginoon? Sinasabi natin, kapag nagdarasal ba tayo, it's all about problems being solved. The Lord, tulungan mo akong isolve itong problemang ito, Lord. Tulungan mo akong gawin ito, Lord, ganito. Diba? Or are we praying like Paul? Lord, help me to know you more deeply. Are we praying that? Pinagdarasal ba natin yung bagay na yun na, Lord, wala namang mali pagdasal yung mga problema natin sa Panginoon. But
Are we including this prayer, katulad ni Pablo, na sinasabi niya, to know God more deeply? Ini-include ba natin sa panalangin natin, the Lord, gusto kitang makilala pa deeply sa buhay ko? Tayo lang ang makakasagot na. But I encourage us, all of us, to include that prayer of Paul. To know God better and deeply sa buhay natin. A church na nagdarasal only for external needs ay napakababaw lamang. But kapag ang isang church ay nagdarasal, Lord, i-reveal mo yung sarili mo dito sa church na to. Lord, ikaw yung maging sentro ng lahat ng mga ministry ng church na to. It will be full of life and power. May our church be like that. Na siya yung manguna, siya yung maging sentro. At i-reveal niya yung sarili niya sa bawat isa sa atin. So, make this our daily prayer sa buhay natin. I-include natin ito. Lord, tulungan mo ko na makilala pa kita deeply and better. Ngayon, bukas at magpakailanman. Diba? Sabi nga ni Mel Chango. So, God, nadidelight siya. Natutuwa siya to answer our prayer. Yun yung lagi natin tandaan. Jeremiah chapter 29 verse 13, sinabi niya, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Sabi ni Jeremiah chapter 29 verse 13. So, ang Panginoon, when we pray, Lord, help me to seek you. Lord, help me to know you better. Hindi siya nagtatago, but He is inviting us, come on. Diba? Halika. Kilalanin mo. Halika. Papakilala ko sa iyo. So that we can know each other better. Sabi ng Panginoon. And in verse 18, sabi niya, I pray that the eyes of our heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people. Idinadalain kong maliwanagan ang mata ng inyong isipan upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa ng kanyang pagtawag, kung ano ang yaman ng kalwalatian ng kanyang pamana sa mga banal. So Paul dito siya nag-shift sa vision na the eyes of our hearts. So, yung mundong ito, diba, kung saan tayo nakatira ngayon, laging sinasabi sa atin, buksan nyo yung mga mata nyo at harapin nyo kung ano yung realidad. Tama? Lagi yung sinasabi niya. Mga people of the world, open your eyes, face reality. That's the world. Yun yung sinasabi ng mundo. Diba? But sinasabi ni Pablo dito, buksan nyo yung mga mata ng puso nyo so that you can see God's reality. Makita nyo yung realidad ng Diyos. With spiritual vision, makikita natin yung pag-asa, yung kayamanan, at yung worth natin in Christ Jesus if we open the eyes of our hearts. So tanungin ko kayo, nakikita nyo ba yung worth nyo o yung sarili nyo through the world's eyes? O sa mata ng mundong ito? Average, mahina, at maraming kapintasan. Ganun nyo ba nakikita yung sarili mo sa mundong ito? Or nakikita mo yung sarili mo? Nakikita natin yung sarili natin through God's eyes o sa mata ng Diyos. Pinili ka ng Diyos. Tinawag ka, and you are treasured by God. So, sinasabi ni Pablo dito that we are God's inheritance. Tama? Last Sunday, sinabi niya. So, isipin natin yung bagay na yun, that we are God's inheritance. Natitingnan tayo ng Diyos at sasabihin niya, you are my treasure. Anak kita, di ba? At kung totoo yun, then
kailangan i-treat natin yung bawat isa as a priceless. Na walang, pressure. Priceless. Tignan natin yung bawat isa bilang magkakapatid as a priceless. So, tigilan natin na mamuhay na yung mga ulo natin ay nakayupo. Lift our eyes of faith. Hope, hindi ito wishful thinking lamang. Ito ay it's a confident. It's confident anchor in Christ Jesus. Sabi in Hebrews 6:19. If you want to read, but hindi ko nalagay. But nilagay ko dito Colossians chapter 1 verse 12. Sabi niya dito sa Colossians chapter 1 verse 12 is, and giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of His holy people in the kingdom of light. Sabi niya dito. So, we're not trying to qualify yung mga sarili natin because God already did qualify us in Christ Jesus. Diba? Tayo ay mga anak na ng Diyos. Tayo ay mga treasure na ng ating Panginoon. So we're not trying to qualify us. Jesus Christ already did that. He qualified us. And in verse 19 to 20, sabi ni Pablo, and His incomparably great power for us who believe, the power in the same as the mighty strength He exerted when He raised Christ from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly realms. Idadalangin kong malaman ninyo kung ano ang nakakahigit ng kadakilaan ng Kanyang kapangyarihan. Patungkol sa atin na sumasampalataya ayon sa paggawa ng lawak at kadakilaan ng Kanyang kapangyarihan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ito, binuhay si Kristo mula sa patay. Sa mga patay, siya ay Kanyang pinagpo sa bahaging kanan ng Kanyang kamay sa kalangitan. So Paul doesn't want us na malaman lang natin na meron tayong pag-asa at meron tayong riches o kayamanan. Gusto rin ni Pablo na tayo na ma-experience natin yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. So, yung kapangyarihan na bumuhay kay Jesus is the same power at work sa buhay natin. Yun yung tandaan natin. So, naniniwala ba tayo to the resurrection power of Christ? Ay nasa sa inyo. Nasa sa atin sa buhay natin ngayon. Naniniwala ba tayong lahat as a Christian? Or para lang tayo isang baterya na laging low power mode? Alam niyo yun sa cellphone o sa laptop, kapag battery low na, sabi niya, low power mode. Mahina na siya. Diba? Ganun ba tayo? O naniniwala tayo na yung bumuhay sa ating Panginoon, yung kapangyarihan na bumuhay kay Jesus Christ is the same power that is in us? Or tayo ay namumuhay na parang isang baterya na laging low-bat? Some churches, sometimes they act powerless. Natatakot sila, discouraged sila. But tandaan natin, if the Holy Spirit raised Jesus, He can certainly empower us at yung church niya ngayon. Yun yung tandaan natin. Kung ang ating Panginoon, nabuhay niya, ang banal na Espiritu, ang kapangyarihan niya, tayo rin. He can empower us and His church ngayon. So, huwag nating, don't accept defeat sa buhay natin. Huwag nating sabihin na hindi ko kayang magbago. Huwag nating sabihin na hindi ko kayang magpatawad. Huwag nating sabihin na I can't overcome. Kaya natin. Kaya mo. Because the resurrection power lives in you. Lives in me. Namumuhay sa buhay natin, sa ating lahat, na tumanggap sa ating Panginoon.
So hindi natin pwedeng sabihin, hindi ko kayang magbago. Kung hindi mo pwedeng sabihin, hindi ka pwedeng magpatawad. Hindi mo pwedeng sabihin, I can overcome itong mga kasalanan na to. You can, we can, because the power of the Holy Spirit is in us. Romans 8:11, sabi dito in Romans 8:11, and if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of his spirit who lives in you. Diba? Napakalinaw. So, ano man yung nararamdaman mong patay sa buhay mo ngayon, sa buhay natin ngayon, nararamdaman man natin na yung pag-asa, dead. Yung joy natin, patay din. O yung passion natin para maglingkod, patay. Tandaan natin, God can bring it back to life if we trust in Him. Diba? Kung nagtitiwala lang tayo sa ating Panginoon, He can bring us back. All of that, He can bring it all back to life if we just put it on the Lord Jesus Christ. And in verse 21 to 22, far above all rule and authority, power and dominion, in every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. And God placed all things under His feet and appointed Him to be head over everything. Doon siya ay higit na nakakaas sa bawat pamunuan, kapamahalanan at kapangyarihan. At paghahari sa bawat pangalang ipinangalan, ito ay hindi lamang sa kapat na unang ito, kundi sa darating pa. At ang lahat ng bagay ay ipinailalim niya sa kanyang mga paa at ipinagkaloob sa kanyang maging ulo ng lahat ng mga bagay para sa Iglesia. So, dito, Jesus reigned above every ruler, every power at lahat ng problema. Everything, sabi dito ni Pablo, under His feet. Diba? Napakalinaw. So, yung mga news ngayon sa mga channel na pinapanood natin, maybe some of us natatakot tayo. Even ngayon, mayroong mga protesta na nangyayari. Maybe natatakot tayo kung ano man yung mangyari. Or maybe kapag sasabihin natin yung economy, babagsak. Yung mga investment natin, babagsak din. We worry, di ba? But nothing shakes Christ's throne. Kung ang ating Panginoong Jesus reigns above all, bakit tayo mabubuhay sa takot? Di ba? Kung alam natin ang ating Panginoon is above everything, bakit tayo mabubuhay sa takot? Tandaan natin, the church belongs to Christ. Hindi sa culture, hindi sa mga politiko, or even sa akin o sa mga pastor. Jesus Christ is the head at tayo, His body. Ibig sabihin, gumagalaw tayo at His command. Dahil siya yung ulo, di ba? Try mo tanggalin yung ulo ng isang tao. Hindi mo na pwedeng i-command yung mga katawan mo. Kahit anong gawin mo, hindi mo pwedeng i-command. Kahit kung wala ng ulo ang isang tao. So, the same thing. Christ is our head. And we move at His command, not our own. So, again, lift our chin. Lift our heads. Mamuhay tayo na may katapangan. Huwag tayong maparalyze ng takot. Maglingkod tayo ng may katapangan din under authority of Jesus Christ. Philippians chapter 2 verse 9, sabi dito, therefore God exalted Him to the highest place and give Him the name that is above everything. That at the name of Jesus every knee shall bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So, yung kaguluhan ngayon sa mundong ito is temporary lamang, but the reign of Christ is eternal.
Yun yung tandaan natin. And in verse 23, dito natapos si Pablo sa kanyang panalangin sa mga taga-Ephesians. Which is His body, the fullness of Him who fills everything in every way. Sabi ni Pablo. Diba? Napakaiksi. Ang iglesia, ang kanyang katawan, at ang kapuspusan niya na bumupuno sa lahat-lahat. Sabi ni Pablo. So Paul, tinapos niya yung kanyang panalangin na with a breathtaking image. Yung church is Christ's body. Diba? Malinaw dyan na sinabi niya. Ibig sabihin, hindi lang tayo isang organisasyon. Hindi lang ito isang building. Hindi lang tayo mga grupo ng mga tao na meron tayong shared interest. Diba? Tayo is organic connected sa ating Panginoong Hesus. To Himself. Siya yung ulo at tayo yung katawan. At sabi dito, His fullness flows into us and sa atin, through us, into the world. Sa mundong ito. Ibig sabihin that itong church o the church, hindi ito empty or it's not lacking. We are filled with God's presence. We are filled with Jesus' presence, His Spirit, His power. So, ang ating Panginoong Jesus, He doesn't fill heaven, He fills His people. Tayo. So, maybe, nararamdaman nyo sa buhay nyo na maybe you feel empty. Di ba? Minsan, sa buhay natin, napapagod tayo. Nanghihina tayo. Or minsan naiisip natin, unworthy ako. Di ba? Di ako karapat-dapat. But in Christ Jesus, you are not empty. You are filled with Jesus Christ. Binuhos niya yung banal na Espiritu sa'yo, sa atin. So tayo ay makapamuhay ng kanyang kalakasan at hindi sa ating sariling kalakasan. Yun ang tandaan natin. Ang church na to, hindi ito healthy dahil maraming budget. Diba? Hindi ito healthy dahil maganda yung building. Hindi ito healthy dahil Calvary Frontier. Dahil galing sa Amerika. Alam nyo bakit ang isang church ay healthy? When it lives as Christ's body. Kapag ito ay nagpa-function as Christ's body. Filled ng kanyang pagmamahal, ng kanyang kapangyarihan, at kanyang mission to preach the gospel of Jesus Christ. So tandaan natin, a body without a head is lifeless. But a body connected to Christ Jesus is unstoppable. Yun yung tandaan natin. So, kailangan nating manatiling connected sa ulo. To Jesus Christ. Huwag nating itry na tayo ay mamuhay na yung buhay natin as a Christian cut off from Jesus Christ. Or isolated sa kanyang katawan. The church ay kailangan ng ating Panginoong Jesus. Isipin nyo, ang isang kamay, siya lang mag-isa, makakasurvive ba yun? Putulin natin to. Isang linggo, wala na to, mabubulok na. Di ba? It's the same thing. Kapag ang isang Kristiyano umiwalay sa katawan o sa ulo, manlalambot siya, manghihina siya. And then makikita mo na lang siya, lugmok siya sa kasalanan. So kailangan nating manatili connected to the head. Kailangan nating magsama-sama, attach to Jesus Christ so that we can thrive. Sabi nga in Colossians chapter 2, verse 10, and in Christ you have been
brought to fullness. He is the head over every power and authority. Sabi ng Colossians chapter 2, verse 10. Ibig sabihin, we are lacking nothing in Jesus Christ. Even minsan, siguro sa buhay natin, ramdam natin na mahina tayo. But tandaan natin, Jesus is our strength. Even when we feel empty, He is our fullness. Jesus Christ, our God. So, mga kapatid, as we finish ngayong umagang ito, hindi tayo nakakalimutan ng Diyos. We are not powerless. We are not empty. Tayo ay parte ng something bigger, the very body ng ating Panginoong Jesus. We carry yung pag-asa, His inheritance, His resurrection power, and His fullness. Tayo na mga nagtiwala sa Kanya. The same Jesus who rules above every authority ay pinili niya na mag-dwell sa buhay natin and His church. And if Jesus Christ fills everything in every way, then walang corner sa buhay natin na madilim. Walang sugat na malalim. At walang mga burden na napakabigat para sa ating Panginoong Hesus to fill with His presence. So, mamuhay tayo ng may pananampalataya. Mamuhay tayo ng may pagmamahal deeply sa buhay natin. Magdasal tayo ng laging may pagpapasalamat. Mamuhay tayo na bukas yung ating mga mata and lifted our hearts. At kapag yung mga takot bumubulong sa mga tinga natin, sa buhay natin, at sinasabi sa atin, hindi ka sapat. Remember this truth. Tandaan natin itong katotohanan na to that Christ is in you and me. In us, Christ is for you. And Christ is the fullness that makes our life complete. Yun yung tandaan natin. So yung panalangin ni Pablo dito, isa itong blueprint sa ating lahat. He prays o nagdasal siya that yung buhay natin na may pananampalataya at pagmamahal na dapat ay magkasama. Yun yung unang panalangin niya sa mga taga-Ephesus. That yung kanilang buhay ay may pananampalataya at pagmamahal. It's the same thing sa atin. That yung buhay natin as a Christian dapat may pananampalataya at may kasamang pagmamahal. At sabi niya, pangalawa, pray with gratitude. Manalangin tayo na laging nauuna yung pagpapasalamat sa Diyos. Hindi yung mga reklamo. Pangatlo, when we pray, include sa ating mga panalangin to seek God better sa buhay natin. Pangapat, na makita natin with our yung pag-asa, yung mga mata natin, o yung sabi nga, open the hearts, o open the eyes of my heart, Lord, para makita natin yung pag-asa at yung worth natin in Christ Jesus. And pang-lima, walk in resurrection power. Ibig sabihin, the power na bumuhay sa ating Panginoon is in you and me. And ang pang-anim, we need to rest in Christ. Supreme authority sa buhay natin. Ibig sabihin, He is the head and we are the body. We move as He commands us to do. So, tanungin ko kayo ngayong umagang ito. Yung spiritual na mga mata nyo ba ay bukas? Hindi nyo kailangan sagutin. Sagutin nyo sa buhay nyo. Are your spiritual eyes open? Or nabubuhay ka, nabubuhay tayo
half asleep. Kalahati, natutulog. O yung buhay ba natin nakafocus lamang doon sa mga problema natin sa buhay na to. Yung panalangin ni Pablo dito is God's invitation na gisingin natin yung mga puso natin. Makita natin yung pag-asa at pamuhay tayo sa kapangyarihan ng Diyos at magtiwala in Christ's reign sa buhay natin. So again, open the eyes of our hearts, Lord. Let's pray. Lord, salamat po sa umagang ito for your encouragement sa buhay namin, Panginoon. We need to open the eyes of our hearts so that we can see yung blessing na meron kami, Panginoon. Kung yung worth namin sa iyo, Panginoon. Yung riches namin, Panginoon, sa iyo. Salamat, Panginoon, for reminding us, Panginoon, that again, Panginoon, salamat sa buhay ni Pablo din, Panginoon, that Lord, naging example, Panginoon, sa amin. Kanyang panalangin, Panginoon, how we pray, Panginoon. Tulungan mo din kami, Panginoon, na in every prayer, Panginoon, that we include that we need to seek you more in our lives, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon, na makilala pa namin kayo ng mas malalim, Panginoon. Lord, help us. Without you, we cannot. Hindi po namin magagawa ang lahat ng ito, Panginoon. So we need your strength. We must continue to rest in you, God, in your power, Panginoon. So salamat po at tinuturing mo kami, mga anak mo, Panginoon. So Lord, thank you so much, God. May we give you all the glory and praises to you, Lord. In Jesus' name. Amen. So read your Bible, say your prayers, and love one another. Love you all, guys. Let's stand and worship the Lord.
the reason, O God, we live is to worship you. Thank you, Lord, for the fullness of love, O Lord. Thank you, Jesus, for encouraging, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoon Yesu Cristo, Lord. Kami po yung pag-asa, Lord. Buksan niyo po yung aming spiritual life, O Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na manatili, Panginoon, sa iyong presensya. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na salamat po na kami po ay nagtitiwala, Lord. We have a hope, O Lord. We have eternal, O Lord. Meron po kami, Panginoon Jesus, na lagi nag-aantay sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa araw ito, Lord. Sa encouragement na binigay niyo po sa bawat sa namin. Salamat po sa kalakasan, Lord. Muli, Panginoon, hingin po namin ang paggabay niyo po sa aming pag-uwi, sa kanyang po. Ingatan niyo po ang bawat isa. Salamat po, Lord.